Nagpaplano ka bang bumili ng aircon? Pero hindi ka maka-decide kung anong bibilhin mo, kung anong maganda, at kung saan ka makatipid at the same time tipid din sa kuryente. Kung bibili ka ng aircon, conventional man yan na aircon o inverter, ano kayang maganda? Split type o window type? Pag-usapan natin muna kung anong mga disadvantage ng dalawang unit para makapag-decide tayo kung ano talagang magandang bilhin na angkop sa bahay natin. Ang kagandahan sa split type, mayroon siyang FCU at saka ECCU. Kumbaga yung FCU, yun yung indoor unit, at yung ECCU, yun yung outdoor unit. Kaya ang split type, maganda siya kasi kahit saang lugar sa bahay mo, pwede mo siyang ilagay. Halimbawa, nag-decide ka na ilagay mo siya sa sala, pwede siyang nakaharap sa'yo, pwede rin nasa likuran mo, pwede rin sa magkabilang tagiliran mo, left or right, nagilid. Kaya yun yung kagandahan niya, pwede siya kahit saang location sa loob ng bahay mo. At yung outdoor unit niya, yung ECCU, pwede rin yan kahit saang lugar sa labas ng bahay mo. Pwedeng sa roof deck nga yan eh. May nakikita nga tayo na sa bubong lang nila nilagay yung ECCU, yung outdoor unit. Yun ang kagandahan sa split type. Sa window type naman, hindi siya pwede na walang malalabasan yung hangin niya sa likod. Kasi pinagsama yun yung indoor at saka outdoor sa window type. Kaya dapat may access yung likuran niya kasi nabubugayan ng mainit na hangin. May access yan sa labas. Kaya karaniwan niya nilalagay sa mga bakante mo na wall na may magbubuhan siya sa labas. Minsan tinatapat yan sa bintana. Ganyan. Kaya window type siya. So kung ang bahay mo ay naipit din ng dalawang bahay, halimbawa sa mga row house, mayroong ganyan na yung kanan niya, yung kabila niya naipit ng dalawang bahay. Kaya walang bakante sa kabila at sa kabila. Ang access niya lang sa harap at saka sa likod. So doon ka lang maglalagay ng window type. Yan. Sa harap lang at saka sa likod. Kaya limited lang ang paglalagyan mo ng window type tulad ng split type. Yan. Ang iba nga nilalagayan nila sa CR. Wala na talagang paglagyan ng window type. Doon nila nilalagay CR. So ang buga ng hangin na mainit, ito umiikot sa loob ng CR. Mainit yun, hindi maganda. Yun ang pagkakaiba ng dalawang unit. Ang presyo naman, pag-usapan natin yung presyo. Yung window type, mas mura siya kumpara sa split type. Conventional may na aircon o inverter. Mga 5,000 siguro to 10,000, may higit pa yung mas mahal yung split type sa window type. Yan. Mas mahal siya ng 5,000 to 10,000. Parehas man yung kuha nila, parehas man yung capacity nila, yung horsepower nila. Halimbawa 1.5 horsepower na window type, 1.5 horsepower na split type. Mas mahal siya, depende pa yan sa brand. So yun ang pagkaiba nila sa presyo. Ang susunod natin na pag-usapan, yung pag-install naman. Pagdating sa window type, pwede tayo lang mag-install. Pwede natin i-DIY yung pag-install. Kasi susukatan mo lang yung kwadrado ng window type mo. O magbubutas ka sa pader, pwede mo na gagawin yun. Tapos ay maglagay ka na ng mga brace. Sa akin nga, temporary kong ginawa ang brace ko, mga kahoy lang muna. Tinakpan ko rin naman niya sa taas para hindi mabasa yung kahoy. At yung tumutulo noon, yung tumutulo na tubig dun sa window type, pwede mo lagyan ng hose para hindi mabasa yung kahoy. Pwede mo rin lagyan ng canopy para hindi mabasa yung kahoy. Ganyan lang muna yung ginagawa ko. Yan. Pwede mong i-install na ikaw lang. Yan. Pwede mong i-DIY na hindi nabubuidid yung warranty kahit ikaw mag-install.
Sa split type naman, hindi mo pwede itong i-DIY kasi sinasabi ko na mayroon siyang outdoor unit, mayroon siyang indoor, at lalagyan nila yan ng high pressure na copper tube. Yung isang copper tube ay high pressure at saka low pressure yung isa, malaki. Yung malaki at maliit na copper tube yun. So inihinang yun, inihinang nila yun, nilagyan ng mga elbow yan pag nagdugtong sila. So kailangan talaga yung mga HVAC, mga aircon technician, mga installer ang gagawa noon. Yan. Eh paano naman kung halimbawa ako ay HVAC, aircon technician ako na lang mag-install? Hindi rin pwede. Kasi kung ikaw mag-install at hindi ka accredited ng brand na yon, ng binilhan mo, may mga accredited kasi sila na installer yan, mabubuy din yung warranty kung ikaw mag-install. Kaya sabihin mo pang magaling ka na installer. So yun din ang isa lang mo, sayang yung warranty kung ikaw mag-install. So dapat i-install talaga yan ng mga installer nila para yung warranty andyan pa rin, hindi siya mawala. Yan yung pagkakaiba. So magdadagdag ka pa ng additional na bayad doon sa mga installer nun. So mas mapamahal ka pa ng higit kaysa sa window type. Yun ang pagkakaiba nila. Ngayon ang sunod natin na pag-usapan, yung preventive maintenance naman, yung maintenance ng dalawang aircon, yung window type at saka split type. Sa window type, pwede mo rin i-DIY ang paglilinis. Okay? Pwede mo yung i-DIY kasi pwede mo lang siyang kalasin, hugutin doon sa pinaglagyan mo at ibaba mo, buksan mo siya at pwede mo nasa linisin, isprihan. Kung may hose ka dyan na malakas ang pressure, yan, pwede mo gagawin yan. Samantalang sa split type, maraming binabaklas doon. Okay, may mga binabaklas doon na hindi natin alam, mga electronic board yan, na kailangan baklasin kasi baka mabasa. Tsaka isa pa, yung indoor unit noon, yung FCO, pag nililinis yon, may nilalagay sila na malaking luna yan, sumasakot dyan doon sa pag-spray nila ng unit, masakot doon, tapos pumapasok doon sa mga drum nila na paglalagay ng tubig. So mahirap, matrabaho yun, lalo na kung ang FCU mo, ang indoor unit mo, nasa taas ng TV mo, diba? Kaya mga professional lang ang gagawa, no? Hindi mo pwedeng i-DIY kasi baka may mga na-damage. So ayun ang pagkakaiba. Yun. Ay kung sa window type, pwede mo rin palinis, pero mura lang siya per unit, mga 500 siguro per unit ng window type. Samantalang ang split type, pumapatak yun ng 1,000 o hanggang 1/4, depende sa unit, depende rin yan sa unit, malaki o maliit, singilan nila yan. Minsan yung singil nila sa indoor unit 600, sa labas 600 din sa ECCU. Yung singilan nila di pumapatak yun ng 1/2 o 1/4. Yan. At saka isa pa, hindi matakaw sa maintenance yung window type. Yan. I-compare mo sa split type. Kasi yung split type kasi, pag hindi mahusay yung pagkagawa ng mga installer, halimbawa hindi pa veterano, mga baguhan pa lang, hindi pa ganun kagaling maghinang ng mga copper tube, maaaring sumingaw yung preyon nun. So mas matrabaho yun kung ganun yung problema, sumingaw yung preyon, kasi babaybayin nila ulit lahat ng tubo kung saan yung mga dinugtungan doon, titingnan nila kung saan doon sumingaw, tsaka hinangin nila ulit. Tapos kung hindi pa maganda yung pagka-vacuum noon, hindi maganda yung pagka-vacuum ng tubo, maaring pasukan nila ng preyo na may hangin pa, pwede siyang makasira sa system. So matakaw siya sa maintenance. So yun yung pagkakaiba ng split type sa window type. Kasi ang window type kasi, dumaan niya yun sa quality control. Talagang may quality control na yan bago ilabas sa store. Hindi tulad ng mga installer, wala namang nagko-quality control niyan, kundi sila lang, yung boss lang nila o yung visor nila,
yung lead technician lang nila magtitingin noon. So yan yung pagkakaiba. Ang susunod natin na pag-usapan yung kung saan ba mas tipid sa kuryente. Halimbawa, inverter na 1.5 horsepower na split type at saka inverter na 1.5 horsepower na window type. So kung pag-uusapan natin yung tipid, parehas lang naman yung capacity nila. Yan. Nakadepende yan doon sa bahay. Doon sa bahay na nilagyan mo. Siyempre kung malaki yung area ng nilagyan mo at hindi kaya ng ganong kalaki na aircon, split type man o window type, so matagal niya palamigin. So yan ang karaniwan na gumagasto sa kuryente kasi matagal niya ma-reach yung lamig at saka hindi niya agad ma-reach yung lamig kahit mga ilang oras pa. Yan, kasi malaki nga yung kwarto mo. Tsaka baka may mga singaw pa. Tatakpan mo yung mga singaw. So nakadepende yan sa paggamit. Yan. Yun. Pero kung yung bahay mo is halos hindi naman ganun kalakihan o yung kwarto mo, mabilis niya palamigin yun. Yan. Kaya pag setting mo siya ng mga 20, ilagay mo sa 20 yung temperature niya at madetect yan ng thermostat na 20 na siya, automatic mamamatay yung compressor niya. Mamamatay yung compressor niya. So yun ang dahilan kung bakit ang kain ng kuryente na lang ay parang electric pa na lang, mahina na lang, kasi yung pinakamalakas magkain sa aircon ay yung compressor na, compressor niya, yun yung motor na malakas kumain, matakaw sa kuryente. So kung ma-reach niya agad yung lamig, so makakatipid ka. Ikumpara mo sa mga malaking kwarto na matagal niya palamigin, so matagal ma-reach yung temperature, kaya matagal din gagana yung compressor. So kung ang tanong naman kung sino yung mas mabilis magpalamig sa split type o window type, mas mabilis magpalamig yung split type. Yan. Kasi kung titingnan mo yung kanya pahaba, yung lalabasan ng hangin, kaya ang bugad niya palapad agad, masasakop agad yung kwarto, kaya mabilis siya magpalamig. So ibig sabihin niya kung mabilis niya palamigin yung kwarto mo, mabilis niya ma-reach yung temperature. Diba, siniting mo siya sa 20, ma-reach niya agad yung 20. Yan, ma-reach niya agad yung 20 degree na temperature mo. So papatayin niya agad si outdoor unit, automatic mamamatay yun pag niya reach yung temperature, kasi doon yung compressor sa ECC or sa outdoor unit. So papatayin niya agad yun. So kung sasabihin natin na medyo mas matipid siya, kaya sa madaling salita mas matipid siya ng kunti kaysa sa window type, kasi mas mabilis siya magpalamig yung split type kaysa sa window type. So maliit lang ang diferensya nun, hindi naman ganun kalakihan, halos magkasunod lang naman sila, mamamatayan mga isang oras, 30 minutes lang siguro pagpagitan. Pero ganun, mas mabilis siya magpalamig. So makatipid ka ng kunti lang sa split type. Yan. Pero kung ang bahay nyo ay yun nga, standalone lang, at ang paglalagyan mo ng split type ay doon naman banda sa may window, yun doon mo rin ilalagay, kung saan bakante rin yung likod, yun lang yung nang paglalagyan mo ng split type. Para sa akin, mas gustuin ko na yung window type kasi may access naman doon. Kasi kung sumahin mo, kwentahin mo lahat yung maintenance niya, mga trouble niya, mga pagbili mo sa kanya, yan, mas malaki siya, mas marami kang magagasto. Yan.
i-compare sa window type. Yan. Kasi sa maintenance niya yun, matatalo ka doon, matakaw kumain yun. Kaya mas makatipid ka sa window type. Kung kuryente naman pag-usapan, maliit lang na diferensya yun. At depende pa yun sa paggamit ng aircon. Yan. Kaya kung lamig lang habol mo, hindi habol mo yung kagandahan, yung elegant titingnan, yung ganda tingnan. At lamig lang yung habol mo sa kabila ng grabing init na to, gusto mo lang palamig, mas maganda window type na lang bilhin mo kasi mas mura siya at mas matagal ang buhay niya ikumpara sa split type. Yan. Ibig sabihin, mas matagal mong gamitin yung window type bago siya magka-problema kaysa sa split type. Yan. Yun lang ang obserbasyon ko dyan. Kasi sa haba ng panahon na inobserbahan ko yung split type at saka window type, mas tumagal ang buhay ng window type. So, mas matagal mo siyang gamitin yung window type. So, nasa sa inyo kung anong pwede nyong gamitin. Okay? Kung ano yung mas maganda yung bilhin. Pero para sa akin, mas maganda yung window type. Ayan, yung window type ko. Sinasabi ko, kung may access naman dito sa likod na mabubugahan ng mainit na hangin dito palabas, yun, pinilo ko yung window type. Kasi sa napag-usapan natin, mas malaki yung advantage nito kaysa doon sa split type. Pero nasa sa inyo pa rin kung ano yung mas maganda sa inyo. Nakadepende kasi sa bahay yan, lalo na yung napag-usapan natin kanina. So ito mismo sa sala ko, inabangan ko siya ng butas, ililipat ko siya dito. Ako lang mismo nag-install niyan. Yan. Bali yung mga brace pa niya, kahoy pa nga yan kasi temporary lang naman dyan. So okay siya. Naobserbahan ko mismo yung takbo niya, maganda siya. So kayo na mag-decide kung anong mas maganda para sa inyo.